isang karaniwang empleyado sa isang opisina sa Alabang. Sa araw-araw na pumapasok ako, ay talaga nagtsatsaga akong gumising ng maaga para hindi lang mahuli sa aking trabaho. Dahil bukod sa malayo ang aking pinapasukan, ay napakatindi talaga ng traffic, lalo na pagdating sa EDSA. Sa gabi naman, kapag ako ay uuwi na, ay hindi pa rin ako ligtas sa tindi ng traffic doon. Kung kaya naman, napakaraming oras ang ginugugol ko sa bawat araw na ako ay pumapasok, dahil na rin sa napakahabang oras na itinatagal ko sa aking pagbabiyahe. Alam niyo po, ako yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kababalagan. Hindi ako naniniwala sa mga kulam at barang. Hindi rin ako naniniwala sa iba't ibang nilalang na pinaniniwalaan ng marami nating kababayan. Nakadalasang nababasa ko sa comics noon at napapanood lamang sa mga palabas. Pero malimit kong marinig ang tungkol sa mga bagay na ito, na kahit nga sa mga balita ay akin ding napapakinggan. Noon nga, natatandaan ko, ay naging maugong ang balita tungkol sa mga satanista na gumagala sa Kamaynilaan. Napabalita din noon yung tungkol sa mga vampira at aswang. Naging usap-usapan din noon yung tungkol sa mga kulto na lumalaganap. Ngunit alinman sa mga ito ay wala akong naranasan. Kung kaya iyon rin marahil ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala noon. Na kahit nga sa mga inuman ay madalas ding nababanggit ang mga ukol dito sa mga kwentuhan. Pero ipinagkikibit balikat ko lang dahil hindi ko talaga pinaniniwalaan sapagkat hindi ko pa naranasan. Minsan, nanggaling ako mula sa trabaho at pauwi na ng bahay, tulad ng dati, ay ginabi na ako sa biyahe. At dahil sobrang pagod ko nung araw na iyon, ay di ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang bumaba ang katabi ko, ay nagising ako. At nang sumilip sa bintana, ay nakita kong nasa Nepa Q-Mart pa lang ako. Kaya, ipinagwalang bahala ko iyon. Dahil sa malayo pa naman ang bababaan ko. Kaya, napapikit na muli ako. Nang muli akong magising, ay halos iilan na lang kaming pasahero na nasa bus. Na kaya ako napamulat ng mata ay dahil na rin sa lakas ng boses ng konduktor nang kanyang sabihin na hanggang doon na lang raw sila, pagkat magmamaniobra na raw upang bumalik na dahil sa gagarahe na umano sila. Kaya napilitan na kaming bumaba, na sobrang inis ko dahil sa ayoko talaga ng mga ganong klase ng panloloko. Maaring simple lamang iyon para sa kanila at hindi ganon kabigat na kasalanan kung iisipin. Pero para sa aming mga pasahero ay napakalaking bagay noon. Napakalaki noong abala, lalo pa nga pag ganong mga alanganing oras na. Yung inuuwian ko kasi, karamihan ng madaraanan ay talagang madidilim na lugar. At bihira na talaga ang bumabiyahe kapag mga ganong 10 oras na ng gabi. Ayoko nang mag-tricycle dahil sa ang mahal ng kanilang singil. Pagkat itinuturing na nilang espesyal ang mga biyaheng ganon. Kaya napilitan akong maglakad.
sa pag-asa kung makakasakay ako ng jeep doon sa may unahan. Habang naglalakad ako ng mga oras na iyon, ay naging alerto ako. Dahil sa marami ang mga masasamang loob doon. Malimit din kasi doon sa lugar ang holdapan at dumarami na ang mga snatcher. Kaya inilagay ko yung aking bag sa unahan. Nakanapsa kasi ako. Habang naglalakad ay may napansin akong tila may sumusunod sa akin. Doon sa may gilid ng daan. Nakikita ko kasing gumagalaw yung mga damo. Kaya naisipan kong lumipat sa kabilang panig ng kalsada. Mabilis akong tumawid. Dahil nakaramdam talaga ako ng takot. Dahil doon ay medyo binilisan ko pa yung aking ginagawang paglakad. Sa unahan, medyo malayo-layo pa, ay napansin ko na ang isang tao. Namataan ko na ito, malayo pa. Habang papalapit ako sa kanya, ay unti-unti ko nang nakikita ang itsura nito. Isa pala itong palaboy. Isang taong grasa. At sa pagkakatitig ko, ay mukhang literal na taong grasa ito. Dahil sa parang nababalot ang katawan nito sa grasa na nangingintab pa kapag natatamaan ng bagyang liwanag. Pero medyo kinilabutan ako sa itsura nito dahil naisip kong isa rin itong baliw. Para kasi itong aso sa kanyang paraan ng pagkakaupo doon. Naroon siya sa may talayban at nakatingin sa langit. Nang mapasulyap ako doon, ay nataon na bilog ang buwan. Pinagmamasdan niya iyon at para bang manghang-mangha siya. At nakita ko rin ito na biglang inilabas ang kanyang dila na para talagang aso at tila takam na takam. Dumiretso lang ako sa aking paglakad at sinikap kong hindi palata sa kanya na naiilang ako o kaya ay natatakot. Nag-alala kasi ako sa maaari nitong gawin. Naisip ko na baka bayolenteng siraulo ito. Nang mapatapat na ako sa kanya, ay itinuon ko ang aking paningin sa unahan at pinilit kong huwag itong sulyaban. Pero kita ko siya sa sulok ng aking mata na biglang pumihit na dahan-dahan ang ulo nito at biglang tumingin sa akin na hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Nanlilisik ang mga mata nito na hindi talaga kumukulap at mapupula ang mga iyon. Itinuloy ko lang ang paglalakad ko nang bigla na lamang itong kumilos at akmang susunggaban ako. Kaya nabigla ako at ang una kong naisip ay ang tumakbong papalayo. Mabilis akong nanakbo nang hindi man lang lumilingon-lingon. At nang makakita ako ng bato ay huminto akong sandali at agad ko iyong dinampot. At nang tumingin ako sa aking likuran ay wala akong nakita. Bigla na lamang itong nawala. Kaya binilisan ko na. Hindi ko na itinapon pa ang bato. Dinala ko na iyon. Tumawid ako uli sa kabilang panig ng kalsada at nagmadali ako. Nang bigla na lamang may sumulpot sa gilid noon. Doon sa makapal na kumpol ng mga talahib. Nabigla akong inundayan ito ng kanyang isang kamay na nakita ko pang umangil
Kaya nakita ko ring bumuka ang bibig nito at lumabas ang maliliit pero matutulis nitong mga ngipin na nagulat talaga ako ng sobra at nawala ang aking balanse nang umiwas ako. Na bago ako bumagsak sa kalsada ay napansin ko ang isang malakas na liwanag na nagmumula sa sasakyang paparating. Naisip ko noon na huli na ang lahat. Dahil sa pabagsak na ako noon at hindi ko na magagawa pang iwasan ang sasakyan. Ang bungakala ko talaga noon ay katapusan ko na. Buti na lamang at napansin din kaagad ako ng driver nung sasakyan. Kaya pagbagsak ko sa lupa ay nagawa pa niyang makapagpreno. Kung kaya tumama lang ang braso ko sa unahan ng kanyang minamanehong kotse. At narinig ko ang pagbukas at sara ng pinto ng sasakyan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang yabag nung nagmamaneho ng kotse. Narinig kong tinanong ako nito kung ayos lang ba raw ako. Isa pala itong babae. Medyo nasaktan ako sa tagiliran sa may gawing pigi ko dahil sa pagbagsak ko sa kalsada. Pero nagawa ko pa namang makatayo. Sinabi ko sa babae na ayos lang ako. Tinanong niya akong muli kung ano ang nangyari. Sinabi ko may umatake kasi sa akin. Nasundan pa ang kanyang mga pagtatanong. Nagmagandang loob siya na ihatid na ako doon sa pupuntahan ko. Nagmamadali siyang pumasok sa sasakyan sapagkat delikado nga doon sa lugar. Kahit nga ako ay pinagdudahan din niya noong una. At nag-aalangan pala siya na ako ay isakay. Pero napansin naman daw niya na hindi ako masamang tao. Nang pinaandar na niya ang sasakyan, di pa kami nakakalayo, ay bigla na lamang may malaking pusa na kulay itim na lumundag doon sa windshield ng kanyang sasakyan. Kaya nagulat siya at talaga namang napasigaw ng malakas at kanyang natapakan ng mariin ang preno na dahil doon ay muntik nang humampas ang mukha ko sa aking harapan. Buti na lang at mabilis kong naitukod ang dalawa kong kamay. Pero saglit lang iyon at kanya nang pinaandar na muli ang sasakyan. At may narinig kaming napahiyaw. Nasabi pa niya sa akin ay naramdaman niyang parang mayroon siyang nasagasaan. Baka daw nasagasaan niya yung pusa. Sinabi ko namang wag na niyang isipin iyon. Habang umaandar na kami ay sinilip pa niya sa side mirror ng kanyang kotse at nasindak siya sa kanyang nakita. Hindi iyon pusa. Ang nakita niyang naroon ay yung inakala kong taong grasa. Kaya lalo siyang nag-alala na nakadisgrasya daw siya ng tao. Gusto niya pa sanang ihinto ang sasakyan pero pinigilan ko siya. Sinabi kong huwag siyang hihinto. Dagdag na sabi ko pa sa kanya, hindi tao ang kanyang nadisgrasya. Sabi ko, iyon yung umatake sa akin. Halos hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. Pero doon pa lamang rin niya tila naintindihan ang lahat. Na ipinagtaka niya kung paanong napunta yun doon. Samantalang pusang itim ang lumundag sa kanyang sasakyan na tumilapon pa nga sa harapan nang mapapreno siya ng todo. Nang marating na namin yung terminal, ay nagpaalam na ako sa kanya at nagpasalamat. Sinabi ko sa kanya na mag-iingat siya sa kanyang pagmamaneho. Nang umalis na siya,
ay napasulya pa ako sa hulihang bahagi ng kanyang sasakyan. Inihatid ko na lamang siya ng tanaw habang unti-unti nang nawawala sa aking paningin. Nasabi ko sa aking sarili na balang araw ay makakaganti din ako sa kanya ng kabutihan. Medyo may kilig pa nga akong naramdaman sapagkat maganda ito. Madaling araw na nang ako ay dumating sa inuupahan kong bahay. Di na ako nagbihis pa pagkat parang patang-pata ang katawan ko. Kaya nagubad na lamang ako ng sapatos at naiga na. Naisip kong baka hindi na lang rin ako papasok nung araw na iyon dahil sa hindi ko talaga kakayanin. Nang magising ako ay mag-aalas 12 na ng tanghali. Lumabas ako ng bahay. Bumili ako ng dyaryo dahil sa tumataya pa ako noon ng loto. Kaya sa araw-araw ay bumibili talaga ako ng dyaryo. Nang nagimbal ako sa aking nakita, sa harapang bahagi kasi ng dyaryo ay naroon ang larawan ng isang babaeng duguan na nasa loob ng kanyang sasakyan. At hindi ako maaaring magkamali. Iyon ay si Aileen na aking nakilala na naghatid sa akin sa terminal. Tandang-tanda ko pa ang plate number ng kanyang sasakyan. Nang binasa ko ang balita ukol doon, ay hindi rin masabi pa ng mga awtoridad na nag-imbestiga kung ano ang motibo ng pagpatay. Dahil sa wala naman daw nawawalang gamit ito. Hindi rin naman daw ito pinagsamantalahan. Ayon sa inisyal na imbestigasyon, ay maaaring lulong umano sa ipinagbabawal na gamot ang may gawa noon. Dahil sa hindi umano iyon gawain ng isang taong nasa matinong pag-iisip. Pagkat karumal-dumal ang paraan ng pagkakapatay nito, halos mawasak ang buong dibdib. Na ayon pa sa balita, ay may mga parte pa umano ng laman loob nito na nawawala. Makikita rin sa larawan na nagkalat ang mga bubog ng salamin pagkat wasak ang salamin nito sa unahan. Pero iba ang tumatakbo sa isip ko noong mga oras na iyon. Kaya lang, wala naman akong matibay na batotoo. Naisip ko pa nga noon na ang tindi naman ng pagkakataon o sadyang hindi lang sumuko yung aswang na siya ang ginantihan dahil sa napurnada ang plano nito sa akin. Nakonsensya naman ako, kasabay noon ay natakot din dahil sa ako ang huli niyang kasama bago mangyari ang krimen. Kung lulutang ako, naisip kong wala din naman akong maitutulong upang mahuli kung sino man ang gumawa noon. Kaya naisip kong mag-leave na muna sa trabaho at umuwi na lang ng aming probinsya. Hanggang ngayon po, paminsan-minsan, ay sumasagi pa rin iyon sa aking isipan. May mga pagkakataon pa ngang napapanaginipan ko pa rin iyon. At sumisigaw pa nga daw ako minsan, sabi ng asawa at mga anak ko. Hindi pala kailangang maranasan mo muna bago ka maniwala. Sadyang may mga nangyayari pala talaga sa mundo na mahirap paniwalaan pero totoong nangyayari. Naganap po ang aking karanasan noong ako ay 13 taong kulang pa lamang. Isang karanasan na hindi ko po talaga makakalimutan dahil nakakita po ako ng aswang ng harap-harapan. Kaya ako ay naniniwala talaga
na sila po ay umiiral. Ang akin pong mga magulang ay debotong Katoliko. Alam ko pong marami ang maaring hindi maniwala sapagkat ito ay di pangkaraniwan na hindi madalas nararanasan ng lahat ng tao at mahirap na maipaliwanag ang aking ibabahaging kababalagan. Kung kaya nalalaman kong luba itong mahirap na mapaniwalaan. Pero hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo para na rin po sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Ang totoo po, ang aming buong angkan ay aktibo at saradong Katoliko. Natatandaan ko pa po noong nabubuhay pa ang aking lola na madalas po ay nasa mga padasal at nobena siya. Dahil po dyan, kung kaya't ako ay iminulat rin sa ganoon pong paraan ng paglilingkod at pananampalataya. Kaya nga po ako ay naging sakristan din sa aming parokya. Sa aming probinsya noong mga panahon na iyon ay talaga naman pong masigla at aktibong-aktibo ang mga gawaing pangsimbahan. Gayon din po ang mga kinalakhang tradisyon na may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko ay isinasagawa na may paghahanda at pinag-uukulang talaga ng panahon at salapi. Ang pari na nadistino sa amin noon ay itago na lamang po natin sa pangalang Leonard. Si Father Leonard ay matagal ng pari sa aming lugar. Base sa aking natatandaan, simula na magkaisip ako ay siya na ang nakikita ko sa simbahan. Mabait si Father at malapit siya sa aming pamilya. May mga pagkakataon din na nagkakawang gawa siya para sa makapuspalan sa aming lugar. Noong mga panahon na ako ay naging sakristan, naging taong simbahan na rin ako. Halos doon na ako namamalakit. Sabi nga, halos doon na ako tumira. Mas minabuti ko na rin na maging ganon ang takbo ng aking buhay, na madalas na nasa simbahan upang makaiwas sa bahay. Hindi upang makaiwas sa mga gawain, kundi upang maiwasan ko na masaksiyan palagi ang pag-aaway ng aking mga magulang. Nag-umpisa ang aking nakakatakot na karanasan nang minsang ginabi ako sa aking pag-uwi mula sa simbahan. Nang malapit na ako sa aming tahanan, ay bigla na lamang may mabilis na tumatakbo na nagmula sa likuran ng aming bahay, kung saan naroroon ang aming pinakakusina. Ang amin pong bahay ay may pagkamakaluma na minana pa ng aking ama sa kanyang mga magulang. Mayroon po itong ikalawang palapag na ang mga bintana po ay yari pa sa kabis. Kinilabutan talaga ako ng aking maaninagan ang taong iyon. Ngunit dahil sa madilim sa gawing iyon ng aming bahay, kung kaya hindi ko nakilala kung sino iyon, na biglang naglaho sa mga puno at halamanan. Sinubukan ko pang sundan iyon ng tingin pagkat napaisip ako kung saan iyon daraan. Dahil may sapa at nag-iisa lamang ang tulay na kanyang maaring daanan, at iyon ay nasa aking likuran. Ngunit nang wala talaga na akong maaninag, ay inalis ko na ang aking atensyon doon at napasulyap ako sa itaas ng aming bahay at nakita kong nakasara na ang mga bintana. Sinubukan kong umikot sa likuran ng bahay upang alamin kung galing ba iyon sa loob.
sapagkat naisip kong baka magnanakaw iyon. Pagdating ko sa likod ay nakasara naman ang pinto, maliban sa isang bintana na nakabukas sa itaas. Bumalik ako sa harapan at kinatok ko ang pinto. Saglit lang ay narinig ko na ang mga yabag ng aking ina na papalapit sa pintuan upang ako ay pagbuksan. Napansin ko na hindi pa ito mula sa pagkakatulog. Umakyat na ako sa itaas sa aking kwarto upang magpahinga. Ngunit hindi ako dalawin ng antok dahil na rin sa mga isipin. Nag-aalala ako para sa aking ina, lalo pa nga at madalas ay nasa destino ang aking ama. Isang araw nang pumunta ako sa simbahan ay agad kong hinanap si Father Leonard upang ilapit ang bumabagabag sa akin. Nang papalapit pa lamang ako sa kanyang silid ay may narinig akong tinig ng isang babae. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at idinikit ko ang aking pandinig. Tama nga ang aking hinala. May ibang kasama si Father sa kwarto at ito ay babae na naging malikot ang aking isipan dahil sa humahalinging at umuungol sila kapwa. Sa pag-aalala na baka may makakita sa akin roon, ay minabuti kong maghintay na lamang sa labas. Makaraan ang ilang sandali ay nakita akong lumabas ang isang madre at nakayuko itong dumaan sa harapan ko na tila nagmamadali. Naulit pa ang pangyayaring iyon. Madalas ay ang madre at isa pang magandang dalaga na kung aking iisipin ay alangan para sa edad ni Father Leonard, na sa tansya ko ay halos kaedaran ko lamang ito. Mabait at talagang malapit sa akin si Father, pero habang lumalaon ay parang nababawasan na ang respeto ko dito dahil unti-unti ay nakikilala ko na ang totoong pagkatao nito. Ngunit nagkamali ako sa pag-aakalang lubusan ko na itong nakikilala dahil isang gabi nang ako ay umuwi sa aming bahay ay nakaramdam agad ako ng kakaiba. Sa di ko maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang sumagi sa aking isipan ang ukol doon sa lalaking minsan ko nang naabutang galing sa aming bahay na nagmamadaling umalis. Kung kaya, dahan-dahan akong pumasok sa aming bahay sa likurang bahagi na aking ginamitan ng dala-dala kong kutsilyo ang pintuan upang mabuksan. Pagpasok ko sa may kusina ay narinig ko kaagad ang mga tinig ng paghalinging at pag-ungol. Ngunit may kakaiba akong napansin sa pagkakataon na iyon dahil bukod sa nangingibabaw na tinig na iyon ng kataksilan ng aking ina ay sinasabayan iyon pagkaminsan ng malaki at galgal na tinig na tila humahangos. Ngunit isa iyong tinig na hindi likha ng isang karaniwang tao. Kung kaya lalong naging masidi ang aking paglanasa na matuklasan kung ano iyon. Kahit pa kinakabahan ako, iniwasan kong lumikha ng kahit anumang ingay habang umaakyat ako sa hagdan papunta sa itaas ng aming bahay.
Hinawakan ko ng mahigpit ang kutsilyo sa aking kamay habang dahan-dahan akong naglalakad sa pasilyo papalapit sa silid ng aking mga magulang. Sumilip ako sa siwang ng pintuan at nagulat ako sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo dahil sa hindi ko matanggap ang aking mga nakikita ng mga pagkakataon na iyon. Magkakahalong emosyon ng galit at takot ang aking naramdaman pagkat nakita kong nagtatalik sila na parang mga hayop na hayok at literal na hayop pagkat hindi na karaniwang tao ang kanilang mga itsura, ngunit mababakas pa rin ang dati nilang mga mukha, kaya akin pa rin silang nakilala, si Father Leonard at ang aking ina. Bigla na lamang tumulo ang aking mga luha ng mga pagkakataon na iyon. Magulo na po talaga ang aking isipan. Napayuko ako at tuluyan ang napaupo sa sahig. Ilang sandali pa ay tumahimik ang buong kabayan. Napawi na ang mga malalaswang ingay na nagmumula sa silid. Di nagtagal ay naramdaman kong nagbukas ang pinto. Ngunit nanatili pa rin ako sa aking pagkakaupo na nakayuko. Napasulyap ako sa paa na nasa aking tabi, ang nanay ko. Ngunit maya-maya ay paa naman ng isang lalaki ang sunod kong nakita. Kung kaya, mabilis kong iniangat ang aking ulo sa kanila. At nagulat po ako sa tumambad sa akin na kahit alam kong iyon ay nanay ko, ay talaga pong natakot ako dahil sa kanyang itsura, lalo na si Father Leonard. Kung kaya, bahagya akong napaatras. Makakapal ang kanilang mga kilay na halos magpanagpo na ang mga ito. Ganon din ang kanilang mga labi na medyo humaba pa ang kanilang mga nguso dahil sa mga naglalakihan at matutulis na mga ngiping nakausli. Idagdag pa ang mapupula nilang mga mata at nagtitirikang mga buhok na ang kanilang mga buto sa pisngi ay mas maumbok di hamak kesa sa mga karaniwang tao. Mabilis akong tumayo at tumakbong pababa. Lumabas ako ng bahay at hindi na lumingon-lingon pa. Masamang-masama ang loob ko sa aking ina. Habang papalayo ako sa bahay, ay sumagi sa aking isip na marahil iyon ang madalas nilang pag-awayan noong mga panahong hindi pa palaging nadidistino ang aking ama. Naisip ko rin na marahil ay may nalalaman ang aking ama ukol sa relasyon nila ni Father Leonard. Nakituloy muna ako sa bahay ng aking kaibigang si Dino. Kinabukasan, maaga pa ay ginising na niya ako at sinabing nariyan daw ang aking ina at ako ay sinusundo. Labag man sa kalooban ko na labasin siya at sumama pa uwi, ay naisip kong mabuti na rin iyon upang maliwanagan ako pagkat marami akong mga katanungan sa aking isipan at nais kong sa aking ina mismo manggaling ang mga kasagutan sa mga bumabagabag sa akin. Kung kaya lumabas siya at tinarap ang kanyang ina. Tahimik lamang siya at hindi umiimik na sumama. Hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay, ay walang namutawi sa kanyang mga labi
na kahit isa mang kataga. Nang nasa kanila na sila, ay doon niya sinimulang tanungin ang kanyang ina. Humingi kaagad ito ng tawad sa kanya at sinabing hindi niya gustong mangyari iyon sa kanila. At ni minsan ay hindi niya hinangad na maapektuhan at madamay siya. Pagpapatuloy pa ng kanyang ina, si Father Leonard ay dati na niyang nobyo noong hindi pa ito pari. Wala naman daw talaga sa isip nito ang pagpapari, ngunit dahil sa mga nangyari ay napilitan itong pumasok sa seminaryo pagkat pinagbantan ito ng kanyang lolo dahil hindi sila boto kay Leonard sapagkat bantog na may lahing aswang ang angkan nito at ang gusto ng mga ito para sa kanyang ina ay ang kinikilala niya ngayong ama na si Mario. At upang ipakita sa mga magulang ng kanyang ina na wala na silang pag-asang maging sila pa at upang mapatunayang wala silang lahing aswang, kaya ito napilitang lumusong sa pagpapari. Samantala, wala talagang nararamdaman na kahit kaunting pagmamahal ang kanyang inang si Presi para kay Mario. At nalalaman din iyon ni Mario, kung kaya kanyang pinwersa si Presi. Ginahasa niya ito. At nang magbunga iyon, ay wala nang nagawa pa kundi sila ay ipakasal na kaagad upang maiwasan na sila ay mapag-usapan ng mga tao sa kanilang lugar. Ngunit lingid sa kaalaman nilang lahat, ay palihim pa rin sila Presing nagtatagpo ni Leonard. Bago pa man maganap ang pangahalay na iyon ni Mario. Kung kaya ang kanilang buong akala ay kay Mario ang kanyang ipinagdadalang tao. Nang marinig ko po, Sir Bibi, ang mga huling pangungusap na iyon ng aking ina, ay nagulat ako at biglang napatitig sa kanya. Sinabi niya sa aking tamang lahat ang narinig ko na tatay ko si Father Leonard. Nasabi ko naman sa aking sarili na kaya pala mabait at lubang malapit ito sa akin. Kinabahan ako pagkat naisip kong may lahi rin pala akong aswang. Sinabi pa sa akin ng aking ina na ang tangi lamang daw niyang pagkakamali ay nagmahal siya ng totoo, na kahit pa nga inaamin na nito nung huli tungkol sa minana niyang pagiging aswang sa kanyang pamilya, ay kanya pa rin itong tinanggap. Nang sumunod na araw ay nagpunta po ako sa simbahan. Tinungo ko ang silid ni Father Leonard. Nang pihitin ko po ang sara ng pinto ay nagbukas ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakita ko si Father Leonard na nakaluhod at nakaharap sa isang krus na nakabaliktad na yari sa kahoy, at mayroon itong inuusal na mga katagang hawig sa mga salitang tanging sa palabas ko lamang minsang napakinggan. Nang bigla itong lumingon sa akin, na akin namang ikinagulat, hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan. Dahan-dahan namang tumayo si Father Leonard at lumapit sa akin. Sinabi nitong huwag akong matakot pagkat hindi raw nito magagawang saktan ako o kahit na pag-isipan man lamang ng masama. Dahil sa mga sinabi sa akin ni Father Leonard, ay medyo humupa bahagya ang nararamdaman kong galit sa kanya. Nag-usap kami ng masinsinan at tulad ng mga ipinagtapat sa akin ng aking ina, ay ganun din ang kanyang mga ipinahayag. Nang tanungin ko siya ukol sa iba pang mga babaeng kanyang sinisipingan, ay sinabi nitong kaakibat na raw iyon sa pagiging aswang niya
na kanyang minana mula sa mga magulang. Nang minsan ko pa siyang tanungin upang kumpirmahin kung mayroon ba siyang binabalak na magtayo ng isang kulto o grupo kaya niya ginagawa iyon, ay mariin niyang sinabing wala. At muli niyang ipinaliwanag sa akin na likas na raw iyon sa kanyang pagiging aswang, na nakakaramdam siya ng matinding pagnanasa tulad ng pagkauhaw niya sa dugo at sariwang karne, na hindi naman daw siya kahit kailan tumikim ng laman ng tao at bawang, mga hayop lamang. At bumalik sa aking alaala nang minsang yayain niya akong kumain, na hinainan ako ng ibang ulam at hindi ang kinakain nito na manok, na sa tingin at pagtatansya ko ay tila malasado ang pagkakaluto noon. Matapos naming makapag-usap ng matagal at maliwanagan na po ako, ay nagpaalam na ako kay Father Leonard na nag-aalangan pa rin akong tawagin siya bilang aking ama pagkat di ko nakasanayan. Mga mag-aalas 8 na ng mga panahon na iyon, habang papalapit ako sa aming bahay, ay may naririnig akong ingay. At habang patuloy akong lumalapit, ay mas lalong nagiging malinaw sa akin ang dahilan ng mga ingay na iyon. Naroon si Tatay Mario at nagtatalo na naman sila ni Nanay. Pagpasok ko ng bahay, habang nakaupo ako sa mahabang upuan sa aming sala sa ibaba, ay nagpatuloy pa ang kanilang mga pagtatalo. At napansin kong mas lumalakas pa ang kanilang pagsisigawan. Biglang narinig kong mabilis na bumababa ng hagdan ang Tatay Mario ko. Kaya napatayo ako at nagtanong. Ngunit hindi niya ako pinansin, na parang walang narinig, at dire-diretso nitong tinungo ang aming kusina. Pagbalik nito ay napansin kong may hawak na itong kutsilyo ng kumintab iyon. At mabilis na itong umakyat, kaya napasunod na rin ako kaagad. Pero nakaramdam ako ng matinding takot, lalo na para sa aking ina. At matapos na magbitaw ito ng mga malulutong na pagmumura, ay agad na lumapit at iniangat na ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Niyakap ko ito sa bewang upang pigilan, habang sinisigaw ko sa aking ina na tumakas na. Ngunit sa halip na lumayo, ay nakipagpambuno ito kay Tatay Mario. At napansin kong unti-unti nang nagtatayuan ang buhok ng aking ina. Di rin nakaligtas sa aking paningin nang sipain siya ni Tatay Mario at pumalandra sa gilid ng kanilang higaan. At dahil sa hindi talaga sapat ang aking lakas para pigilan ito, ay tuluyan na itong nakawala sa pagkakayakap ko. At agad na pinuntahan ang aking ina na nooy nakahiga pa sa sahig. Lumuhod ito sa kanyang tabi at iniangat na muli ang kutsilyo. Nang biglang sumulpot si Father Leonard sa bintana, at mula doon ay mabilis na nilundag ang nanay ko at niyakap. Tumusok sa likod nito ang patalim. Nang kanyang lingunin ang Tatay Mario ko, ay kitang-kita ko ang pagkabigla at pagkasindak sa mukha nito nang mapansin niya ang kakaibang anyo na iyon ni Father Leonard, at mabilis na nagtatakbong pababa. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay nagpasya po si Father Leonard at ang aking ina na magpakalayo-layo na kami. Sa kasalukuyan po ay naninirahan kami dito
sa isang probinsya. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko tungkol po sa iba't ibang kababalagan, kasama na ng tungkol sa aswang. Alam kong marami pa rin ang hindi naniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Pero hindi na pumalag sa akin yon. Basta ang nais ko lang ay maiparinig ko sa napakarami yung tagapakinig ang akin pong karanasan. Ang unang kababalagan po na nasaksihan ko ay nung minsang nasa bahay po ako nung aming kamag-anak na nasa katabing baryo. Naroon kami ng kuya ko noon upang bumili ng mga fingerlings ng ito para sa aming ginawang maliit na palaisdaan. Hindi naman masyadong malawak yung palaisdaan nila, pero mas malaki iyon kumpara sa amin, na ang tubig ay lampas bewang ang lalim. Nang lumusong na ang Juin at pinsang ko, ay nakaramdam ako ng pagkasabik. Dahil sa mahilig talaga ako sa mga hayop, lalo na pagdating sa mga isda. Ngunit hindi ko akalain na nung oras na yon mismo ay may masusumpungan akong kakaiba. Kitang-kita ko kasi ang tila isang ulo ng tao na bahagyang lumitaw mula sa ilalim ng tubig, na nakapagtataka dahil sa dalawa lang naman ang lumusong doon at wala nang iba. Tanging ang Juin ko lang at isang pinsan na kanyang anak. At nakadagdag ng kaba sa akin yung nakita kong tila nilulumot ng mga baking at talaman na nasa ulo nito. Nag-alala ako para sa Juin at pinsang ko, dahil sa hindi ako sigurado kung anong uring nilalang iyon, dahil sa noon pa lang ako nakakita ng ganon. Naisip ko rin kasi na baka sunggaban sila nito. Kaya napabulalas ako at sinabi ko sa kanilang mayroong nasa tubig, na nang mapatingin sila sa akin ay nangiti lang sila, na ang akala nilang tinutukoy ko noong mga oras na iyon ay yung mga hito. Kaya nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa, na ako naman ay lubhang nag-alala, dahil naisip ko na baka kung ano ang gawin nung nakita kong nilalang sa kanila. Pero hindi ko naman alam kung paano ko iyon sasabihin. Naisip ko rin na baka hindi nila ako paniwalaan at baka kanila pa akong pagtawanan. Ang kanilang palaisdaan ay konektado sa isang malapad na ilog. Ginawan lamang nila iyon ng daanan ng tubig na mag-uugnay sa ilog at sa kanilang palaisdaan. Sa awa naman ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa kanila. Hindi naman sila inatake ng nilalang. Matapos nilang maihiwalay yung mga malalaki at fingerlings ng hito na aming dadalhin, ay sinabihan kami ng aming Juin na sa kinabukasan na lang daw kami umuwi, dahil sa hapon na at alanganin na para umuwi pa kami, dahil sa siguradong aabutan na kami ng dilim sa daan. Kaya pumayag naman kami ng kuya ko at napagpasyahan naming doon na muna sa kanila matulog nung gabing iyon. Pagkatapos naming makakain ng hapunan, habang nakahiga ay nagkwento yung isa naming pinsan. Doon kasi kami natulog sa kanilang kwarto. Dalawa lang silang magkapatid at panganay si Alejandro. Isagani naman ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang tatay nila ay kapatid ng nanay namin.
Sinabi niya sa amin na misteryoso umano ang ilog na nasa malapit sa kanila. Taon-taon daw ay hindi maaaring walang kinukuha ito. Na ang ibig niyang sabihin ay may namamatay kada taon doon sa ilog na iyon. Dahil sa amin din iyong nababalitaan. Alam niyo naman po sa probinsya, ang balita ay talaga pong may pakpak. Pagpapatuloy pa nito ay mayroon umano kasing mga naninirahan doon sa ilog. At minsan na raw niya itong nakita. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko nang aking marinig iyon. At aking ikinuwento ang nakita ko nung kasalukuyan silang nasa tubig. Sinaway naman ako ng kuya ko at sinabing tigilan ko raw ang gumawa ng mga kwento. Kilala kasi ako sa pamilya namin na palabiro at nabansagan pa ang mananahi dahil sa mahilig daw akong magtahi-tahi ng kwento at medyo malawak daw ang aking imahinasyon. Kaya di ko alam kung anong sasabihin ko para maniwala ang aking kuya sa akin. Pero habang nag-iisip ako ay biglang sumagot ang pinsan namin at sinabing totoo ang sinasabi ko. Dahil sa kanya rin palang napansin iyon. Ngunit hindi lamang daw siya nagpalata. Nang umiti lamang siya nang marinig niya akong nagsabi na mayroong nasa tubig. Dagdag na sabi pa ng pinsan namin. Minsan nga raw kung gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ay nararamdaman niya raw ang mga ito na tila nagkakasiyahan sa kanilang palaisdaan. Habang nagkukwento siya, ay napasulyap ako sa kanyang kapatid na mahimbing na natutulog. Pero bigla akong nasindak sa aking nakita. Bakit ang tingin ko sa balat ng leeg at sa bandang pisngi nito ay parang mayroong kaliskis at ang kanyang mga labi ay makapal na parang nakausli na nakabaliktad na nakakalintulad sa mga labi ng isda at mayroon siyang malalaking mga mata na mapupula ang mga gilid noon. Kaya kinusot ko ang aking mga mata dahil sa hindi talaga ako makapaniwala sa aking nakikita. At bigla akong naramdaman na mayroong yumuyugyug sa akin. Nakatulog na pala ako at nananaginip lamang ng hindi maganda. Narinig ko ang boses ng kuya ko at kanya akong tinatanong kung napapano raw ako, na hindi ko naman siya pinansin. Sa halip ay napatingin na ako kaagad sa pinsan namin na nakababatang kapatid ni Alejandro at nakita kong tulog na tulog ito at normal naman ang kanyang itsura. Kaya naisip kong bangungot lang pala ang lahat. Muli kong narinig na nagtanong ang kuya ko. Kaya hinarap ko siya at sinabing na naginip lang ako ng masama. Na kanya naman akong kinantsawan na yun daw ang masamang epekto ng hindi regular na paliligo araw-araw. Kaya tumagilid na lamang ako at sinikap na makatulog na uli. Akala ko pa naman ay may mahalaga siyang sasabihin. Bubuskahin lang pala ako. Kinabukasan, medyo tinanghali na ako ng gising. At nang magmulat ako ng mga mata, ay wala na akong katabi sa higaan. Nagising ako dahil sa ingay na aking narinig. Nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na kung hindi pa siguro nagsisigaw ang tatay nila Alejandro
malamang ay hindi pa ako magigising at magtutuloy-tuloy pa ang aking tulog. Nang bumangon ako paglabas ko ng silid, ay nakita ko kung paano pagalitan si Gani ng tiyuhin namin. Matindi ang mga binibitawan nitong pananalita sa kanyang bunsong anak, na dahil doon ay nakaramdam ako ng awa sa aming pinsan. Nang mapansin ako ng aming tiyuhin na papalabas na ng silid, ay doon pa lamang ito huminto. Kahit nakakailang ay bumati ako dito ng isang magandang umaga at gumanti naman ito. Nagkape muna ako at habang umiinom ay nakikita ko si Kuya na tinutulungan ni Alejandro na inihahanda na yung aming mga dadalhin. Kaya binilisan ko na ang pag-inom sa aking kape upang makatulong din ako sa kanila. Paglapit ko ay kanila din palang pinag-uusapan ang nakababatang kapatid ni Alejandro at kung paano ito pagalitan ng kanilang ama. Kaya di ko na rin napigilan pa ang aking sarili at nasabi ko na, grabe pala pagalitan ng tatay mo, si Gani. Sinabi sa amin ni Alejandro na malimit niyang marinig na sinasabi ng kanyang ama na hindi raw anak ng kanilang tatay, si Gani. Kaya nagulat kami kapwa ng kuya ko nang aming marinig ang sinabing iyon ni Alejandro. Kaya napatanong kami ni Kuya kung bakit naman nasabi iyon ng tatay nila. At kung totoo iyon, ay sino naman ang tatay ni Gani? Sabi ni Alejandro, narinig niya raw sa tiyuhin namin na sinabi nitong naanakan daw ang nanay nila ng taga-Ilog. Nang kanyang tinutukoy ay yung mga naninirahang nilalang sa ilalim nito na mga maligno. Kaya aking ikinuwento sa kanila yung napanaginipan ko tungkol kay Gani. Kaya lumakas ang kutob ko na maaaring may katotohanan nga ang paratang na iyon ng kanilang ama tungkol sa tunay na pagkatao ng pinsan naming si Isagani. Nang may ayos na namin ang aming mga dadalhin, ay nagpaalam na kami sa kanila at tinahak na ang daan pa uwi. Maraming beses naman akong nakakita ng mga kakaiba, pero yun yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng kababalagan na talagang nakapagpatindig ng mga balahibo ko sa aking katawan. At doon din unang nabuksan ang aking pagkaunawa sa mga bagay na hindi pangkaraniwan na hindi kadalasang nakikita ng ating mga karaniwang paningin. Makaraan lang ang wala pang isang buwan ay may naranasan na naman akong kakaiba. Nangyari naman ito nang minsang nangangahoy naman kami. Kasalukuyan noong abalang-abala kami sa pagtagpas ng mga kahoy nang biglang may nahagip ang aking paningin na tila ba may lumundag mula sa isang puno papunta sa isa pa. Kaya mabilis akong napalingon at nakita ko ang figura ng isang tao. Ngunit kinilabutan ako at hindi na nakagalaw pa sa aking pagkakatayo, pagkat hindi iyon karaniwang tao. Nakakasindak ang itsura nito na nagtataglay ng kakaibang uri ng mga mata
na mayroong matutulis na pangil at may impis na pangangatawan. Wala rin itong anumang buhok sa kanyang ulo at kakaiba ang kulay ng balat nito. Napatingin lang naman ito sa akin at nagpalipat-lipat na muli sa iba pang mga puno na naroon hanggang sa tuluyan na itong lumayo. Nang tingnan ko ang aking mga kasama, ay tila walang pamuang-muang ang mga ito. Wala silang nararamdamang anuman at lalong hindi nila iyon nakikita. Dahil patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Katulad na lamang ng kuya ko na mas malapit sa kanya ang punong iyon kung saan lumipat at lumundag yung nilalang. Minsan naman po, nang tumalo kami ng lamay sa kamag-anak nila nanay na namatay, ay muli kaming nagkita-kita ni Alejandro at ng kapatid niyang si Isagani. Nagkayayaan kaming maglaro ng barahan noon para may mapaglibangan habang naroon kami at nagpapalipas ng oras. Marami ding mga nakikipaglamay ng mga oras na iyon. Kaya doon kami sa kwarto nung kamag-anak namin naglaro ng baraha. Nang mga maghahating gabi na, ay bigla na lamang umalulong ang aso na talaga namang nakakapanindig ng balahibo, na ang mga tao naman sa labas ay agad nilang sinaway ang mga iyon. Maya-maya ay narinig naming tila nagkaroon ng komosyon, na nagkaingay na bigla ang mga tao, at narinig din naming nagtakbuhan sila. Agad kaming lumabas na magpipinsan mula doon sa kwarto upang alamin kung ano ang dahilan ng kaguluhang iyon. Nakita naming nagpupuntahan sila doon sa bahagi kung saan naroon ang maraming puno at mga nakatingala sila. May napansin daw kasi silang lumipad at doon tumapo. Ilang sandali pa ay kanila nang inilawan ang itaas ng puno. Pinaikutan nila iyon. Lahat ng puno ay inisa-isa nila na kanilang sinuri ang mga ito. Pero wala naman silang nakita. Ngunit nagpatuloy pa sila. Kami naman ng mga pinsan ko ay nagpasya ng pumasok na uli sa bahay upang ipagpatuloy ang paglalaro namin ng baraha. Nang bigla na lamang akong natigilan at hindi na nakagalaw pa sa aking kinatatayuan doon malapit sa pinto, nang makita ko ang isang aswang na nakaupo doon sa may bahaging likuran ng kabaong, na tila walang ibang nakakakita dito kundi ako lang. Nakakakilabot ang itsura ng aswang, na naisip kong napaglaruan sila nito. Nalansi sila ng aswang at naisahan na ang pakay pala talaga nito ay ang bangkay. Pero naunahan kasi ako ng takot, kaya wala akong nagawa. Pero nanatili lamang din itong nakatingin sa akin. At nang ibukanan nito ang kanyang bibig, ay doon pala mga kutila na himasmasan. At nagkaroon ng lakas ng loob at napasigaw ako ng malakas. Dahil na rin sa takot na naramdaman ko dahil sa pagbuka ng kanyang bibig.
At nakita kong nagmamadali na iyong kumilos at lumabas ng bahay na dumaan doon sa likurang bahagi. Na kahit pa nga may mga tao doon ay walang nakapansin sa aswang at mabilis itong nakalabas. Samantala ang mga pinsang ko naman at ibang kaanak na naroon ay nagtaka at nagulat nang marinig nila ang malakas na pagsigaw ko. Kaya halos sabay-sabay na nagtanong ang mga ito kung bakit raw ako napasigaw. Sa aking pagkataranta ay agad ko namang sinagot ang mga tanong nila at hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin may aswang akong nakita sa likuran ng kabaong. Na umani naman ng samot-saring reaksyon ang sinabi ko. Ang ibang naniwala ay kinabahan at kinilabutan, lalo na ang mga matatanda. Habang yung mga hindi naman naniniwala ay natawa lang at ngingiti-ngiti na nakakainsulto. Ngunit di ko na lamang pinansin iyon. Dahil sa wala rin namang maitudulot na maganda. Alam ko kung ano ang aking nakita at hindi ako maaaring magkamali. At ang sinasabi naman mismo ng pamilya ko na ako ay mahilig magtahi ng kwento kung kaya nabansagan akong mananay ay hindi dahil sa malawang ang aking imahinasyon at ako ay sinungaling, kundi talagang nakakakita na ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan simula pa noon, na hindi naman nila matanggap at ayaw paniwalaan. Na habang tumatagal na ay mas tumitindi na ang aking mga nasasaksihan. Pero nung mga oras na iyon ay nag-alala ang kuya ko para sa akin at kanya akong inasikaso. Naniniwala siya sa mga sinabi ko pagkat ayon sa kanya ay bakas daw sa aking mukha ang matinding takot at namumutla raw ako. Sabi pa niya ay para daw akong uminom na suka, na pati ang mga labi ko ay putlang-putla. Nang makapasok kami sa silid, sa halip na ipagpatuloy namin ang paglalaro ng bara, ay tinadtad nila ako ng mga tanong. Sunod-sunod ang kanilang ginawang mga pagtatanong sa akin, na hindi ko pa nga nasasagot ang mga nauna, ay may panibago na namang tanong sila. Akin namang ipinagtapat sa kanila ang mga nakita ko at inilarawan ang aswang. Hanggang sa dalawi na rin kami ng antok at magkayayaan na matulog. Ako ang kanilang pinapwesto sa pinakagilid. Katabi ko yung pinsan naming babae rin na isa sa anak nung namatay naming tiyahin. At tabi-tabi na sila kuya ng mga pinsan naming lalaki. Di ko na alam kung mga anong oras na iyon. Pero tsaka kung mga madaling araw na. Sa tansya ko ay mga 3:00 na siguro noon o higit pa. Bagya akong nagising dahil sa nakaramdam ako ng matinding ginaw. Kung kaya hinagilap ko yung kumot, sinubukan kong kabayin ito na hindi pa rin nagmumulat ng aking mga mata. Nang hindi ko makapa ang kumot, ay saka ko dinilat ang mga mata ko. Ngunit, nagimbal ako sa aking nakita. Parang binusalan ang bibig ko dahil sa hindi ko na nagawang makasigaw pa. Pero sa loob ko ay gustong-gusto kong magsalita at sumigaw.
Pero walang lumalabas sa aking bibig. Di ako makapaniwala na nangyayari iyon nung mga oras na yon. Nakita ko kasi na may mga paang namumutla na nakalutang sa tapat ko. At nang itaas ko pa ang aking paningin, ay doon ko palang nalaman kung sino yung nakalutang na iyon sa hangin. Yun ay yung tiyahin naming namatay at katabi ko sa pagtulog ang kanyang nag-iisang anak na babae. At ito yung kanyang pinagmamasdan. Na pagkaraan ng ilang sandali ay nakita kong lumayo na ito na nananatiling nakalutang sa hangin at tumagos doon sa kanilang dingding at tuluyan ng naglaho. Na matapos iyon ay nawala na rin yung lamig na aking nararamdaman. Na ang buong akala ko ay dala ng klima doon sa aming probinsya. At doon ko naisip na kaya naman pala sobrang ginaw ng aking nararamdaman ay dahil sa mayroon palang espiritu na naroon. Bagaman nakaramdam ako ng takot noon, ay hindi naman noon napantayan yung takot na naramdaman ko nung makita ko ang aswang. Nawala ang aking antok, kung kaya bumangon na lang ako at naisipan kong uminom ng tubig at umihi na rin. Paglabas ko ng silid ay bumungad sa akin yung kabaong, kung kaya sumilip ako. At pagtingin ko sa tiyahin namin, sa pagkakatitig ko ay tila nakangiti ito at maliwalas ang kanyang mukha. Dumiretso na ako sa kusina at doon ay uminom ako ng tubig at umihi na rin sa palikurang katabi nito. Matapos iyon, mga ilang buwan lang ang lumipas, ay isa na namang masamang balita ang nakarating sa amin. Namatay na di umano ang pinsan namin, si Isagani. Talagang ikinagulat naming mag-anak iyon. Yun po ang natatanging taon na natatandaan ko na dalawa sa mga kamag-anak namin ang namatay. Kaya nagsabi si nanay sa amin na doon na muna siya mananatili hanggang sa may libing ito. Nauna pa nga si nanay na nagpunta doon. Sumunod na lamang kami nila kuya at tatay. Pagdating namin doon, ay marami ng mga taga roon sa kanila ang nakikipaglamay. At naroon din ang ilan pa naming mga kaanak. Naabutan namin sila na pinag-uusapan ang mga nangyari kay Gani. Ayon sa aking narinig, inutusan lamang daw niya ang kanyang anak na manghuli ng mga alaga nilang hito upang nang sa ganon ay may maiulam sila. Pagkat may bagyo kasi noong mga araw na iyon, kung kaya wala gaanong huling isda na maaring mabili. Kung meron man, ay napakamahal naman. Kaya naisipan nilang hito na lang ang kanilang iuulam. Matapos daw makapanguha ni Gani ng hito, ay bigla na lang daw itong nilagnat kinagabihan. Na ang buong akala naman nila ay simpleng lagnat lang. Kaya nga hindi daw talaga sila makapaniwala na ganon ang mangyayari kay Gani. Yun lamang daw ang tanging pinagmula noon. Kanila daw pinakain at pinainom ito ng gamot para sa lagnat. At maaga raw itong nakatulog. Kaya hinayaan naman nila upang makapagpahinga. Nung madaling araw, ang tanging natatandaan lamang daw nila ay nakarinig sila
ng isang malakas na tunog ng tila ba napakalalim na paghinga na hindi naman daw nagawang bumangon ng tatay nila dahil sa ipinagwalang bahala niya lamang iyon. Pagkatakala niya ay kung ano lang. At nagulat na nga lang daw ang nanay nila nang bumangon ito para mag-init ng tubig na nang kanyang tingnan si Gani upang kamustahin kung may lagnat pa ito, ay malamig na ang pinsan namin. Putla na ang mukha pati mga kamay at wala na rin itong hininga. Pero malambot pa umano, kaya sinubukan pa nila itong gisingin at hinipan sa bibig habang pinubomba ang kanyang dibdib. Pero wala na raw talaga. Habang nakikinig ako sa kwentuhan nila, ay hindi ko maiwasang hindi maluha. Dahil muli nagbalik sa akin yung tagpo na pinapagalitan ito ng kapatid ni nanay na para itong abing-abi. Mabait si Gani, tahimik lang siya at mahiyain. Dala na rin marahil ng nararanasan nito sa kanyang ama. Kaya para itong nawala ng tiwala sa kanyang sarili. Natatandaan ko pa nga kapag sila naman ang pumupunta sa amin at kasama ito, ay makailang beses ko pang pilitin para kumain. Dahil sa talagang napakamahiyain nito. Pero sa lahat ng mga pinsan ko ay masasabi kong ito ang pinakagwapo at malayo talaga sa kuya niyang si Alejandro. At dahil sa bumigat ang pakiramdam ko, dahil na rin sa aking mga narinig at mga alaala ng aming pinsan, ay naisipan kong lumabas ng kanilang bahay. Pero bago iyon, ay sumilip akong minsan pa kay Isagani. Hindi rin kababakasan na nahirapan ito. Maaliwalas naman ang kanyang mukha na masasabi kong parang masaya siya sa nangyari at kung saan man ito naroroon. Paglabas ko ay dumiretso ako doon sa kanilang palaisdaan at doon ako magpapahangin. Masarap kasi ang simoy ng hangin doon kumpara sa bahay nila kung saan nagkakarami ang mga tao, kung kaya naging maalinsangan. Nang papalapit na ako doon sa gilid ng kanilang palaisdaan, ay may napansin akong liwanag na nagmumula sa gitnang bahagi noon. Ang buong akala ko ay may nangunguha lang ng hito at may gamit itong maliwanag na ilaw na tulad ng Petromax. Naisip ko na baka nangunguha sila para ihanda sa mga bisita o kaya naman ay pupulutanin ng mga nagiinuman. Pero nang mas lumapit pa ako, ay nag-umpisa na akong kilabutan. Nakita ko si Gani na naroon at may mga nakakbay sa kanya. Nakatabi niyang nakaupo sa magkabila niyang gilid. Isang lalaki at isa iyong babae. At iba ang kanilang kasuotan. Naiiba at angat kesa sa mga naroong kasama nila. Na sa pananamit pa lamang niya ay alam mong mataas ang kanyang estadong kinalalagyan. At sa harapan nila ay naroon ang napakaraming pagkain. At napapalibutan sila ng mga nagagandahang mga babae na sila ay pinagsisilbihan. Halos lahat ng naroon na nakikita ko ay kumikinang. At nakita ko sa unang pagkakataon ang mga ngiting iyon ni Isagani. Masaya nga siya na parang natagpuan niya ang hinahanap niyang kaligayahan.
Hindi mo siya kababakasan ng lungkot sa kanyang mukha. Natagpuan na niya ang para sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga saya at ngiti, ay nagdurugo naman ang puso ng kanyang mga naiwan, na ang kanyang ama ay alipin ngayon ng pagsisisi dahil sa ipinaranas niyang kalupitan kay Connie. Dahil doon ay gumaan na bigla ang aking pakiramdam.